Si Karen Swift ay 44 years old, isang ina at nakatira sa Dyersburg, Tennessee. Masayahin si Karen at napakasipag. Katunayan ay doble-doble ang kanyang trabaho. Naglilinis siya ng mga bahay at isa din siyang aerobics instructor para makatulong sa kanyang pamilya. Sa kabila ng mga sakripisyo ni Karen ay napupuno pa rin ng tensyon ang relasyon nila ng kanyang mister na si David Swift. Katunayan sa ilang taon na nilang bilang mag-asawa ay pareho na rin silang may history ng pagtataksil sa isa't isa. Si David ay nagkaroon ng relasyon dati at nagbunga pa ng isang anak. Kahit na nagkaayos naman silang dalawa, matapos ng insidenteng yon, di na naibalik pa ang tiwala sa pagitan nila. September 2011, nag-file ng divorce si Karen dahil sa hindi matapos-tapos na issues sa kanilang relasyon. Ang desisyon niya na yon ay nangyari 3 linggo bago siya nawala. Ang pag-file niya ng divorce ay nagdulot ng malaking pagbabago sa kanilang relasyon. Dahil ang paghingi ni Karen ng kalayaan ay nagdulot ng mas malaking tensyon sa kanilang bahay. Yun ay dahil hindi matanggap ni David ang kagustuhan ni Karen na makipag-divorce. Umaga ng October 30, 2011, tumawag sa pulis si David para i-report na nawawala ang kanyang asawa. Sinabi ni David na sobra na siya nag-aalala at natatakot na baka may masamang nangyari kay Karen. Kaagad na nagsagawa ng formal na investigasyon ng mga pulis. Nanguha sila ng impormasyon tungkol sa huling mga ginawa o pinuntahan at kung sino ang mga huli niyang nakausap. Bilang parte ng investigasyon, nagsimula na ring hanapin si Karen. Bandang 3:00 ng hapon ng October 30, nakita ng mga pulis sa kanyang 2004 na Nissan Murano na inabandona sa gilid ng Millsfield Highway, na may ilang milyang layo mula sa bahay ng pamilya Swift. Flat ang gulong ng sasakyan dahil may tumusok na tornilyo. Sinuri ng mga investigador ang loob ng sasakyan at wala naman sila nakitang senyales ng foul play. Pero nawawala ang mga personal na gamit ni Karen gaya na lamang ng kanyang susi at wallet. Wala rin nakitang dugo o senyales na may nangyaring komosyon sa loob. Umikot ang mga pulis sa palibot para maghanap pa ng mga karagdagang clues. Mula sa kanilang bahay, sinabi ni David na huli niyang nakita si Karen bandang 2:00 ng madaling araw noong umuwi ito mula sa isang party kasama ang anak nila na si Ashley. Pagkarating nila ay kaagad naman daw natulog ang kanyang mag-ina. Sa panahon ng interogasyon, nabanggit ni David na sinilipan muna niya si Ashley sa kwarto nito bago tuluyang umakyat para matulog. Saad pa ni David, hindi niya alam kung ano pa ang plano ni Karen kasunod nun, kaya siya ay naguguluhan sa biglang pagkawala ng asawa. Base sa testimonya ng mga kaibigan ni Karen, alam nila kung gaano kasiloso at possessive si David. Alam nila yon dahil madalas niyang tinatawagan si Karen sa tuwing kasama nito ang kanyang mga kaibigan. Kinumpirma din nila na sa tuwing lumalabas si Karen ay sinusundan din ito ng palihim ni David. Habang nangangalap ng mga ebidensya ang mga investigador, tinandaan nila ang testimonya na yon para maunawaan din nila ang dynamics sa pagsasama ng mag-asawa at sa maaaring pagkakasangkot ni David sa pagkawala ni Karen. Sa mga araw pagkatapos ng pagkawala, voluntaryong pumunta si David sa police station para mag-alok ng kanyang tulong sa paghahanap ng anumang bakas ng nawawalan niyang asawa. Pagpunta niya sa police station ay napansin nila na may saklay si David na ayon sa kanya ay muli niyang na-injured ang kanyang tuhod, nakaka-opera lamang noong mga nakaraang buwan. Ang pagka-injured ng kanyang tuhod ay sumabay din sa pagkawala ng kanyang asawa. Dumating ang December 10, 2011. May natagpuan na labi ng tao sa isang sementeryo na may layong 3 milya mula sa bahay ng pamilya. Ang nakakita ng labi ay 2 lalaki na sina John Robinson at Mark Rickman na nagkataong bumisita sa sementeryo. Kaagad silang tumawag sa mga pulis at kaagad na kinordon ng mga investigador ang lugar. Ang labi ay kalaunang kinilala na kay Karen sa pamamagitan ng forensic analysis. Sa isinagawang autopsy, nakita na tumamo ng blunt force trauma ang ulo ni Karen. Kaya ang kaso mula sa missing person case ay naging homicide. Ayon sa mga investigador, wala silang nakitang senyales na ang pagpatay ay nangyari sa mismong sementeryo. Sa halip ay inilipat lamang doon si Karen pagkatapos itong mapatay. Dahil sa pagkadiskubre sa labi ni Karen, kaya naman kagad na natuon ang pansin ng mga investigador kay David bilang suspect. Nagsimula ng mga investigador na suriin ng mabuti ang bawat galaw ni David at ang kanyang mga statements. Kaya naman masusi sila naghanap ng mga ebidensya na makakapag-link sa kanya sa nangyaring krimen. Nalaman ng mga investigador na kumuha ng pangalawang cellphone si Karen para maiwasan na mamonitored siya ni David.
Itinago ni Karen ang cellphone, indikasyon na gusto niya ng privacy. Sa panahon ng investigasyon, sinabi ni David na hindi niya alam ang tungkol sa pangalawang cellphone ni Karen. Pero nadiskubre na ang numero ay nakaprogram sa kanyang work phone. Kaya naman nagkaroon ng hinala ang mga investigador tungkol sa kanyang kaalaman sa mga kilos ni Karen. Sa panahon ng kanyang interogasyon, napansin nila na mas nakafocus si David sa ugali ni Karen imbis na ang pagpapakita ng concern sa asawa. Ayon sa mga investigador, nakatuon ang statement ni David sa madalas daw na pag-inom at pag-party ni Karen. Nagpapakita na maaaring maitinatago siya kaya ayaw niya na matuon ang usapan sa pagkawala ng asawa. Pero sa kabila nun ay nahirapan pa rin ang mga investigador na makahanap ng pisikal o eyewitness na makakapag-ugnay kay David sa pagpatay. Sa mga buwan kasunod ng pagkawala ni Karen, lumipat si David sa Alabama at muling nagpakasal. Ayon pa kay David na bigla daw nagbagong ugali ni Karen nung lumipat sila sa Dyersburg dahil sa mga bagong kaibigan, lalo na daw sina Bill at Kathy Bona. Simula December 16 hanggang 20, 2011, nagsagawa ng forensic examination sa bahay ng pamilya Swift at sa sasakyan ni David. Walang nakitang senyales ng foul play sa loob ng bahay ang mga investigador, pero napansin nila na magulo ang kwarto ni Karen. Nakakita din sila ng 7 galon ng bleach sa loob ng bahay na ayon kay David ay para lamang yun sa panlinis ng kanilang pool. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, January 2012, nag-public appeal ang mga pulis para sa impormasyon patungkol sa pagkawala at pagkamatay ni Karen. Naghahanap sila ng mga witnesses na maaaring nakakita kay Karen o may alam sa huli niyang pinuntahan. Pero sa kabila ng kanilang pagsisikap, ang kawalan ng konkretong ebidensya laban kay David ay naging hadlang sa pag-usad ng kaso. Kaya naman simula 2011 at 2012 ay wala pa ring usad ang kaso, kaya nanatiling bukas ang investigasyon. August 8, 2022, si David ay kinasuhan ng first-degree premeditated murder kaugnay sa pagkamatay ng kanyang asawa. Gumula sa buong komunidad ang pagka-aresto kay David at sa pamilya ni Karen, na naglaan ng ilang taon sa pakikipaglaban sa kawalan ng katiyakan tungkol sa kanyang pagkawala. Ang kanilang anak na si Ashley ay nagulat din at nalito sa pagka-aresto ng kanilang ama. Dahil matapos ang ilang taon na investigasyon ng walang sospek, kaya naman nahirapan din si Ashley na maproseso ang biglang pagbabago sa mga pangyayari. Sinundan ng komunidad ang kaso ng halos 10 taon, dagdagan pa na sabay sa COVID ang investigasyon kaya mas lalo itong naantala. Pero sa kabila nun, kinuha yun ang pagkakataon ng mga investigador para i-review ang napakaraming files kaugnay sa pagpatay kay Karen. Kaya nung inanunsyo ng mga pulis ang pag-aresto kay David, biglang nabuhayan at nagkaroon ng pag-asa ang komunidad, lalo na ang pamilya ni Karen. Ipinahayag ng prosecutor na sa kabuuan ng kanilang relasyon, nagawa ni David na makontrol ang lahat ng ginagawa ni Karen at kahit saan ito pumunta. Pero napansin niya na kalauna na hindi na gumagana ang kanyang pagkontrol sa asawa. Ang madalas na pag-inom ni Karen, pakikipag-party at ang nalalapit nilang divorce ay mas nagdagdag lalo sa frustration ni David, na siya naging dahilan upang siya ay magplano na patayin ang asawa. Ang mga piraso ng ebidensya ay pinagtagpi-tagpi ng prosecution para makabuo ng konkretong teorya na nangyari talaga ang pagpatay kay Karen. Sa pagbabahagi ng mga detalye ng sinasabing krimen, sinabi ng prosecution ang pagpatay ay nangyari sa mismong loob ng bahay ng pamilya Swift. At pinalabas ni David na parang nagmukhang aksidente ang nangyari. Ayon sa prosecution noong October 30, 2011, sabay na umuwi sina Karen at Ashley ng madaling araw mula sa party at natulog na magkatabi sa kama. Pero pinalipat di umano ni David si Ashley sa kabilang kwarto. Kasunod noon ay kinaladkad niya si Karen patungo sa kanilang garahe. At doon ay sinimulan niyang tapakan at tadyakan ang ulo ni Karen hanggang sa mawalan ito ng malay. Para magmukhang dinukot at pinatay si Karen, dinala niya ang katawan ni Karen sa kanyang sasakyan at nagmaneho patungo sa sementeryo kung saan niya itinapon ang katawan ng asawa. Ayon pa sa prosecution na nung pumunta siya sa police station na nakasaklay ay parte din ng plano ni David. Para isipin ng mga pulis na sa kanyang kalagay hindi niya kayang mapatay at mahila ang katawan ni Karen. Sa lumabas na toxicology report ay nakita na uminom ng Benadryl si Karen bago matulog. Ang Benadryl ay kadalasang ginagamit na pampatulog. Para mas lalo pang mapatibay ang kaso, nagbigay ng maraming ebidensya ang prosecutor, ngunit ito ay maituturing na circumstantial.
Isa sa kanilang kapitbahay ay nag-testify din sa korte at nagsabi na pagkatapos mawala ni Karen, tinulungan pa siya ni David na magbuhat ng mabigat na bagay na walang gamit na saklay. Pero ipinaglalaban ng defense na ang pinagbasihan ng prosecution ay ang pagiging controlling na mister ni David. Sinabi ng defense lawyer na hindi kinokontrol ni David ang buhay ni Karen kundi concern lamang siya sa kanyang asawa. Dahil madalas nga daw uminom si Karen at nakikipag-party kasama mga kaibigan. Na pinatotohanan pa na isang kapitbahay din nila na nagsabi na minsan ay nakita niya si Karen na wala ng malay na nakahiga sa kanilang sofa at nakahubad pagkatapos ng party. Kaya tinawag niya si David para kunin ang asawa. Sa panahon ng paglilitis, lumalabas na si Karen na nakikipagkita at nakikipag-sex sa ibang lalaki. Ang ipinagtataka ng defense na kung sa garahe pinatay si Karen, bakit walang bahid o marka ng dugo pati sa sasakyan ni David? At wala din umanong ebidensya na umalis si David ng mga oras na yon. Pinatotohanan din ng physical therapist ni David na hirap itong maglakad at magbuhat dahil sa injuries niya sa tuhod. Nag-testify din ang anak nila na si Ashley. Sinabi niya na si Karen mismo ang nagpalipat sa kanya sa kabilang kwarto. Ayon pa kay Ashley, sapat ng injury ng kanyang ama para mapatunay hindi niya kayang apakan at tadyakan ng ulo ni Karen. Dagdag pa ni Ashley na napaka-athletic ng kanyang ina at sa kondisyon ng kanyang ama, malabong hindi makapanlaban si Karen. Sa kaso ni David, ang pinakamahirap ng patunayan ay ang pisikal na ebidensya. Dahil walang nakitang ebidensya sa bahay at sa sasakyan. Dagdag pa doon, wala ring murder weapon. Dahil walang nakitang ebidensya sa bahay at sa sasakyan ni David. Dagdag pa doon, wala ring murder weapon. Sa kabuuan ng trial, saan ang defense ng kaso laban kay David ay politically motivated. Ayon sa kanila, dahil walang direktang ebidensya na makakapag-ugnay kay David sa krimen, ang sheriff at district attorney na parehong haharap sa re-election ay napilitang ituloy ang kaso sa ilalim ng political pressure. Nung bumalik ang jury mula sa deliberations, naghatid sila ng hindi inaasahang resulta. Napatunay hindi guilty si David para sa kasong first at second degree murder, pati na rin sa kasong attempted first at second degree murder. Gayunpaman nanatiling deadlock ang mga jury sa kasong voluntary manslaughter. Pero hindi sila makabuo ng unanimous decision. Kaya ang aligasyon ng manslaughter kalaunan ay nauwi din sa mistrial noong June 2024. Nananatiling misteryoso ang kaso ni Karen dahil wala pa ring mahanap na suspect at hirap pa rin ng mga pulis na makahanap ng mga ebidensya. Kaya naman sawi ang pamilya ni Karen dahil hindi man lang nabigyan ng hustisya ang kanyang pagkamatay. Please support po my second channel na Usaping Krimen. Salitan ang pag-upload ko sa kada channel kaya kung gusto niyo na makapanood ng crime story araw-araw, maaari lamang po na i-check ang bawat channel para sa mga panibagong videos. Maraming salamat! Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!